Majesty on Rome Golden Age on Cross. Hi, JTB here. Welcome back to our YouTube channel. Today's video, pag-uusapan natin kung paano tayo nakaabot ng 43k ECP na walang ginagastos. Ang tip natin para makaabot ng 43k ECP ay ang pag-level up. Ang pag-level up ay pinaka-importante sa lahat para makakuha ka ng mga free item dito sa mission. So dito naman sa mission, meron combat power na benefits ko makabot yan ng 42k, may mga chest, tsaka meron din 10 peso shares. Ito yung importante rin to, pang soul enchants, tsaka ito lumina shards. So dito rin guys, tapos yung quest kasi may bibigay ng legendary card yan. Ito guys, pang dagdag city. At meron din naman dito sa level, tsaka level yung magagawin muna kayo pang level up para makakuha kayo ng free legendary items. So ayun ito, dito din makakuha din kayo ng free legendary items based on level up. So unang tips natin guys, dito sa codex muna tayo. Dito guys, kung may makukuha kayo ng mga chest kagaya nito, yung mga item lag dito guys, pwede nito silang ipang codex. Ngayon ko kamot where is it? 20 lang yan. Ito guys ay panggamit ng codex para pangdagdag din CP. So itong codex na to, dito nyo ilalagay yung mga item na mga nakakuha nyo sa chest, tsaka ano nyo lang guys, ilagay nyo lang dito, nadagdagan na yung CP natin, naging 44k na. So sa pangalawa naman guys ay dito sa enchantment. Dito kada isang soul ay nagbibigay yata ng 1k plus, pero dito sa akin i-initialize ko po tayo, nag-iipag pa ako ng Abyss souls, tsaka dito sa Solaris. Itong mga souls na ito guys, pwede nyo makuha sa pag-level up, tsaka sa dito magka-crop kayo. Tingnan natin dito sa Elena. Ay, hindi pala, dito pala. So saan kayo makakuha ng mga souls enchantment dito guys, magka-crop lang kayo dito. Ito ang ibibigay, tagpa 500. So saan ba makakuha ng adventure loot? Usapan natin. Adventure loot ay ginagamit sa pag-crop ng mga item dito sa Winter's Final Step, katulad ng Elven Holy Grail, dito tulad ng ito so dyan, tsaka Guardian Template, ito pababa. So dito natin yung kukunin guys, dapat nyo i-clear araw-araw tong dungeon na ito para makakatulong sa inyong progression. Like auto nyo lang to, click, click, tapos mag-auto lang kayo dito, automatic na yan. So dito naman sa Rendors, dito guys hindi pa tayo makaabot sa 2 medyo mahirap kasi yung star of valor natin is rare, kaya uncommon na. So dito kada isang stone magbibigay ng 358 combat power. So sulit na to kung dagdag combat power. Ito guys, meron din siyang mga plus attack, plus magic, critical damage, PvE fixed damage. Ito yung mga stats na binibigay sa render star. So at may mga ibang tips naman sa hindi natin dito sa room, dito sa tower. Ito guys, dapat itong i-clear yung Tower of Demons guys, kasi itong Tower of Demons nagbibigay ng
3k combat power based on your kung hanggang anong floor yung kaya nyo guys. Dito sa akin tulad dito. Dito lang ako kaya. Hanggat dito lang ako. Kasi di ko na kaya yung mga moves. So, every season nata magre-reset to. Tapos, magbibigay ito ng almost 3k at 3k plus na combat power. Ito yung makukuha nyo guys. Tingnan natin. Yung, ito, Fruit of Demon's Water Band. Ito guys. Lalagay nyo ito sa codex. 300 combat power yung bibigay. Dito sa event, saka ito. Register na kayo guys. So, kung may natutunan kayo sa aking video guys, paki-like at subscribe. Maraming salamat.